Hello guys, isa sa mga saturated na market na ng automotive industry sa ating bansa ay yung subcompact sedan market. At marami ng brands ang nag-try o may mga entry sila ng subcompact sedan. Pero kamusta naman kaya yung Kia? Ito yung kanilang entry sa mga subcompact level na sedan. Ito yung 2020 Kia Soluto 1.4 LX automatic transmission. Kamusta kaya siya? Kamusta kaya yung performance niya? Okay pa rin kaya siyang bilhin ngayon? Yan at iba pa yung pag-uusapan natin sa video na to. Ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So guys, bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang pricing niya, no? Well, itong specific unit na to, mabibili nyo to dito sa Manila Auto Display sa halagang 478,000 pesos. Ang kanyang mileage ay 26,000 kilometers pa lang. So batang-bata siya kung i-compare nyo sa model year niya, which is 2020, 4 years old. At hindi lang yan, special thanks sa Manila Auto Display dahil binigyan nila tayo ng coupon code. Ano yon? Mad Car Talks. Gamitin nyo lang Mad Car Talks para ma-avail ninyo yung free transfer of ownership. That's around 10 to 15,000 savings na guys kapag binili nyo yung unit na to. At marami pa silang binibentang affordable and quality na second-hand cars. Visit nyo lang yung kanilang website, yung manilaAutoDisplay.com. Tapos any vehicle na magustuhan nyo ron, pwede nyo gamitin yung coupon code natin na Mad Car Talks at ma-avail na ninyo yung free transfer of ownership. Okay, so pag-usapan muna natin guys yung specs nitong Kia Soluto 1.4 LX. Engine-wise, ang kanyang engine ay 1.4 liters Kappa dual CVVT gasoline engine, no? Na 4-cylinder yan. Nagpo-produce ito ng 94 horsepower at 6,000 RPM. Tapos yung torque niya naman ay 132 Newton meters at 4,000 RPM. Sinesend niya lahat ng power na yan sa 4-speed traditional automatic transmission na meron siya ngayon. Ang kanyang drivetrain ay front-wheel drive, tapos ang kanyang steering ay electric power steering. Siguro napapansin nyo yung specs na yan, may kapareho. No, kapareho yan ng Hyundai Reyna. Akalain mo nga same engine sila. Pero pareha sila kasing Kia Hyundai Chinese manufactured. Kaya almost akalain mo talaga magkapatid yung Reyna at saka itong Kia Soluto. Pero yun yung pagkakaparehas nila, no? Fuel tank capacity 43 liters. Suspension niya ay McPherson strut with coil spring sa harapan at torsion axle beam with coil spring naman sa likuran. Mamaya makikita natin yung performance ng kanyang suspension. So yun lang para sa specs niya guys. So pag-usapan natin yung harapan niya guys. So mapapansin nyo, no, mukha talaga siyang very Kia yung design. Bakit? Kasi kung nakakita na kayo ng Kia Rio, di ba parang ganun yung itsura niya? Kaya nga siya tinatawag na Baby Rio nitong Kia Soluto. Pansin yung headlight, yung grill niya, very design talaga ng Kia. Sa panapansin ko sa kanya guys, yung grill niya, to tawag nila dito ay Tiger Nose Grill. May chrome lining siya, tapos piano black na plastic, pero sarado. Usually sa mga internal combustion engine guys, ang grill nila open. Pero ito sarado. Pero yun, hindi naman siya nag-overheat, pero okay naman. So yun ang pagkakadesign sa kanya ng Kia. So malaking Kia badging sa taas. Sa baba meron siyang piano black na cladding na dito open. Yan, diyan pumapasok yung airflow na meron siya. Tapos meron siyang mga false rito, no. Siguro lagayan ng nakaabang para sa fog lamps. Tapos meron din siyang fake air vents dito. Wala naman siya nagagawa sa performance, pero ang ganda lang tingnan. Kaso yung piano black plastic. Yung kanyang headlight guys ay pure halogen lahat yan, which is typical sa mga ganitong price range, normal yan. Okay naman, parang yung shape niya parang pinagsamang Kia Rio at saka Hyundai Reyna. Yun yung napapansin ko talaga sa looks niya. So yun lang guys sa harapan niya. Okay, so tingnan natin yung side profile ng Kia Soluto guys. Kung papansin nyo, pinasimple lang talaga ng Kia yung pagkakadesign ng Soluto, no? Which is common naman talaga sa mga subcompact sedan market. No, ang gusto ko sa kanya, yung kanyang ground clearance 150 mm. More than average sa mga kagaya niyang subcompact sedan.
No, yun lang naman yung napansin ko sa kanya. Yung kanyang door handle tsaka side mirror ay body colored. O meron siyang cheek light para sa signal lamps niya, which is good. Bibira na yan ngayon yung may cheek lights So pag-usapan natin yung kanyang rim. No, ito ay steel rims, ito ay 14 inches paired sa 175/70 na gulong. Ang kanyang brake ay disc brake sa harap at drum brake sa likuran. So ilo mapapansin natin sa kanyang gilid, guys. Sa kanyang rear end naman, guys, makikita niya talagang pinasimple lang ng Kia yung pagkakadesign ng Soluto para talagang kagaya ng Reyna. Pinagkaiba lang, mas marami lang curves itong Soluto. Yun napansin ko sa kanya, lalo na sa shape ng kanyang trunk. Makikita mo yan, meron siyang parang mini ducktail dito. Yan. Ganda yung pagkakadesign, kaya akala mo may talaga, yan, di ba? So, may angas ng konti yung likod niya kumpara sa very plain na likod ng Hyundai Reyna. Taillights niya, lahat yan halogen affairs. Nandito yung kanyang Soluto badging, Kia badging na malaki, keyhole sa gitna, reverse camera nandito. So other than that, yun lang, may mga reflector lang siya sa gilid. So ngayon, buksan natin yung niya, yung kanyang trunk, Ito ay disusi or via key, via button doon sa harapan. So tingnan natin, medyo malakas lang yung kanyang pag open ng trunk. Ang lakas, Bubungad sa'yo yung 475 liters of cargo space. More than enough sa mga kagaya niyang subcompact sedan. Kasyang-kasya dyan yung mga maleta natin na dalawa at least. Or siguro kung super laki, isa lang. Pero napansin ko na sa kanya, guys, hindi ganun kalaki yung kanyang opening. So baka may mga malalaki kayong box o balikbayan box, hindi siya kakasya. Although kasya siya sa loob, hindi siya kasya sa opening. So yun lang yung napansin ko, medyo tight yung opening ng kanyang trunk. Ganun din, nandito rin yung kanyang space saving na reserve tire, na donut tire. Nandiyan. Kaya hindi masyado nakaka-apekto sa space ng ating trunk. So yun lang yung makikita natin sa likuran niya. Okay, so dito naman tayo sa business end ng Kia Soluto 1.4 LX. Napansin ko sa kanya yung dashboard design niya, guys. Halata mo talagang made of plastic lang talaga. Very simple lang, may mga curve konti. Pero expected na natin to sa price range niya, guys, Para sa ganitong presyo, ganito talaga yung expected natin na material ng kanyang dashboard, Ganun din, gusto ko yung pagkakadesign ng kanyang dashboard compared sa Reyna, mas curve ng konti, Aircon vents niya bagay din sa design, High mounted yung kanyang guys, yung kanyang hazard switch, okay din yan. At ito maganda rito, kahit mid variant to, guys. Itong kanyang 7 inches na AVN, meron niyang Apple CarPlay. Pansinin niya. Ayun, Apple CarPlay tsaka Android Auto. O di ba? Mid variant subcompact sedan, may ganito. At isa pa sa nagustuhan kong design niya, meron siyang physical buttons. Kapag gusto niyo mag-radio, mag-phone, mag-setup nito, mag-home, madaling pindutin, Kasi minsan pag nagda-drive ka, mag-isa ka, 'di ba, ang hirap magpindot-pindot sa touchscreen. Pero yun nga lang, very basic ang hitsura ng kanyang AVN. Hindi siya kagaya ng iba ng very modern. Pero at least it gets the job done. Nagagawa mo naman yung dapat mo magawa sa kanya. At yun nga, may Apple CarPlay at Android Auto sa ganitong model. Baba tayo rito, meron siyang manual air conditioning knob. At sa bandang baba niyan, ito yung isa pang design na nagkapareho sila ng Hyundai Reyna. Yung kanyang power window switches nandito. Para sa akin, hit or miss. Either gusto mo siya, you love it, or you hate it. Ako okay lang, kasi nandiyan naman, napipindot naman ng kamay. Pero kasi hindi siya yung nakasanayan natin, sanay tayo nandun sa gilid, di ba? Yan lang naman, it takes some time to get used to it. Pero it gets the job done. Para din space saver siguro sa mga gilid-gilid niya. So yun, yan dyan yung niya, yung kanyang power window switches. Sa bandang baba, may konting storage tayo dyan, kasi yung malalaking phone. Nandyan yung aux port, USB port, tsaka yung kanyang 12 volt socket na protected. Dito sa baba, yung kanyang gear shifter, medyo may piano block din. So yan, medyo nababakas ng konti yung mga prints, sa kanya, kasi nga piano block. Wala siyang center armrest.
Pero meron siyang cup holder, tsaka may mga maliliit siyang storage, ano. Yan, dami. Tapos meron siya ditong ano, yan, armrest mismo na nakakabit sa upuan. Yun lang, no, pang ano, dagdag comfort ng driver. Pero yun, no, so at least meron, di ba? Tapos ang dami niyang storage dito sa gilid. Ngayon dito tayo sa gitna, yung kanyang steering wheel. Ito ay polyurethane, which is expected na natin sa ganitong price range. 3-spoke, nasa kaliwa yung kanyang audio controls at saka Bluetooth functions, ano, yung kanyang call support buttons nandyan, no, airbags nandito sa gitna, at ganoon din yung kanyang panel gauge, medyo hawig din sa Reyna, no, very Hyundai like, no, parehas, no, dalawang malaking analog gauges, sa kaliwa tachometer, sa kanan speedometer, sa gitna trip computer, makikita niyo yung fuel economy natin dyan, fuel gauge at saka temperature, parehas na parehas. Sa bandang left side, makikita nyo rito yung kanyang side mirror adjustment, tsaka yung headlight alignment, no, adjustment nandyan din. Tapos ganoon din, bilog din yung kanyang ano, aircon vents dito sa gilid. Meron siyang bottle holder dito na kasya siguro yung hindi naman sobrang laking mga drinking bottle, kasya naman. At ganoon din, plastic din yung kanyang sidings. May iba lang texture o ibang kulay, no, pero parehas yan plastic. Akala mo leather sa malayo, pero fake leather na plastic yan. So yun lang ano yung makikita natin dito sa harapan niya, guys. Okay, so let's talk about second row seat niya, guys. No, una mo mapapansin sa kanya, space din. No, maluwag yung kanyang space, no? Ito naka-adjust to sa driving position ko na 5'6", pero tingnan niyo naman, maluwag pa. Komportable pa ako makakaupo dito. No, yung upuan niya mismo, yung seat, fabric material siya. Pero okay na rin, no? Pag binili mo naman to, pwede mo naman palagyan ng leather kung medyo choosy ka. Pero yung seat niya, it gets the job done. Okay naman. Wala siyang center armrest, so pwede makaupo yung tatlo rito. Yun nga lang, may konti siyang tunnel, no? I think kaya pa naman. Hindi lang super comfortable yung pangatlong passenger, pero I think kasyang-kasya rito ang tatlo sa likod. Nagpapatuloy yung kanyang mga plastic accent, no, sa likod, pero okay pa rin, no? Overall, kung space yung hanap mo, we have ample of space dito sa second row seat. Pero other than that, wala nang masyadong amenities na makikita rito sa Kia Soluto. Okay guys, so pag-usapan natin tong Kia Soluto 1.4 LX, no. Una ko napansin sa kanya, kapag nakapag-drive ka na ng Hyundai Reyna, medyo ganun yung feel niya. Kasi 1.4 liters din yun, halos same, pati transmission halos same din. Yung power niya, yan, no, malakas, di ba? Naibibigay niya yung gusto mong acceleration kasi nga 1.4 liter siya. Angat siya kumpara sa mga kakompetensya niya like yung sedan, like yung Mirage o kaya yung Desire or yung kahit Vios, 1.3 lang yun. No? So para sa akin, 1.4 liters talaga is kind of the sweet spot ng mga subcompact sedan kagaya nito. So may enough power yon para i-pull ka kasama yung passenger mo, pati kung may slight cargo ka, kayang-kaya nito. At hindi ka rin kakabahan mag-overtake kasi alam mo may enough power yung engine mo. So yun, kapag ka naghanap kayo ng subcompact sedan, mga 1.4 liters kagaya nito at least, or 1.5 much better, no. Transmission naman niya, guys, bagaman ito ay 4-speed automatic, mapapansin niyo sa kanya, ayan, very smooth yung pag-shift niya, walang lag, no? Kasi notorious yung mga traditional automatic sa pagkakaroon ng lag kapag ka nag-shift ng gear. Pero ito okay naman, very very smooth yung pag-shift niya ng gear. Kaya kudos sa Kia para sa paggawa ng ganyang klase ng transmission dito sa Kia Soluto. Braking, malakas din yung kanyang preno, no? Okay naman, nakakahinto ka naman on time. Tapos yung kanyang field of view para sa isang subcompact sedan, enough lang, madali mag-adjust kapag ka nakasakay ka na rito. Ayun nga lang, medyo na compromise dito yung NVH niya, guys, no? Talagang rinig mo lahat, no? Yung engine noise, yan, nagki-cripple in. Tire noise, pumapasok din, no? Road noise, pumapasok din, lalo na kapag medyo mabilis na yung takbo mo, which is common naman yan sa mga subcompact sedan, guys. Kaya expected na natin, given na rin yung price range niya, no? Di naman tayo nag-expect na halos selyado yung noise sa sasakyan na to, no? Budget to, budget friendly. So yun talaga yung nako-compromise. Suspension niya, masasabi ko, guys, hindi siya nasa soft, hindi rin siya nasa hard na part ng suspension. Hindi siya matagtag, hindi rin naman sobrang comfy, no? Kinda nasa gitna, no? Ina-expect na rin natin sa price range niya,
No, kaya yun, hindi tayo masyadong nag-expect na sobra sa suspension. Kasi sa ganitong presyo, meron talaga at meron na masasacrifice. Ayan, tingnan nyo yung power niya guys. So, kayang-kaya mga to. Kahit paangat dito, hindi ka bibitinin ng power niya. So enough na enough yung power talaga ng Kia Soluto. Ngayon din, yung kanyang fuel consumption nakalagay dito 16.3 liters per 100 kilometers. So that will translate around 7 to 8 kilometers per liter or 6 to 7 kilometers per liter. Kinda medyo malakas nga kasi nga city driving traffic So in-expect na natin yun. Pero sa highway, I think kaya nito mag-produce ng around 15 kilometers per liter or minsan baka 16 pa nga. No, depende sa driving habit natin. Pero other than that, okay naman. No, expected na natin 'yon, no, sa ganito. Kasi kung gusto mo talaga ng super tipid, Mirage ka. Yan, tipid talaga yan sa gas. Pero yun nga lang, hindi kasi lakas ng engine nito. So yun, yung napansin ko sa while driving this car. Okay, so ngayon nakita na natin lahat ng pwedeng makita rito sa Kia Soluto, no, LX na 2020 model. So marirecommend ko ba sa inyo to? Welcome to think of it. Babayaran mo to sa halagang 478,000 pesos. Para sa price na yon, for me, enough na enough yung mga makukuha mong features na meron siya. Unang-una, ang lakas ng engine niya. For me, 1.4 liters, 1.5 liters, kinda the sweet spot para sa mga subcompact sedan. No, kasi nandyan na yung power enough para hindi ka mabitin sa mga overtake, at power enough na rin na mag-haul ng passengers at kung meron ka mga cargo. Kasi 1.2, 1.0, 1.3 medyo nakakabitin pa yan, pero ito hindi, no. So yun, for me yung power na binibigay ng engine niya okay na okay. Tapos may mga added features din siya, like may Android Auto, Apple CarPlay, no, malamig naman yung aircon niya, no, at saka napakalambot ng steering, no. So yun, so meron pang mga nag-stand out pa rin siya na feature para sa mid variant na subcompact sedan. Kaya for me, worth it na yung presyo niya sa mga features na meron siya. Pero syempre, expect nyo na, no, huwag kayo masyado magtaas na expectations, kasi yung mga subcompact sedan talaga, no, like yung materials niya, talagang halataan yung na binagay sa budget. No, hindi naman siya tinipid, pero binagay sa budget. So hindi tayo mag-expect ng luxury sa ganitong presyo. So yun lang, something to keep in mind. So may re-recommend ko ba ang Kia Soluto? So kung performance ang habol ninyo sa isang subcompact sedan na hindi babasagin yung bulsa ninyo, I would suggest ang Kia Soluto, isa sa mga pwede nyo makuha, no? So yun lang guys, yun lang yung thoughts ko after kong ma-review itong Kia Soluto 1.4 LX 2020 model. So kung agree ba kayo, meron din ba kayo mga napansin sa sasakyan na to? Comment nyo down below, At again, special thanks sa Manila Auto Display sa pagpapareview nila sa atin ng unit nila ito. Ito guys ay for sale, yung actual unit na to, 478,000 pesos. No, kung gusto niyo i-visit yung kanilang website, manilaAutoDisplay.com. At kung may nagustuhan kayo ron, pwede nyo gamitin yung ating coupon code MADCARTALKS para ma-avail ninyo yung free transfer of ownership na worth around 10 to 15,000 na savings para sa inyo. Pwede nyo rin ako i-chat para ma-assist ko kayo guys kung gusto nyo bilhin tong unit na to or iba pang sasakyan sa kanilang showroom. So yun lang guys, kung nakatulong sa yung video na to para matuto ng higit pa sa Kia Soluto 1.4 LX, click mo na yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!